Magandang araw mga people, today pala is nakapag-decide ako na Tagalogin ulit ang aking voiceover para naman maintindihan ako ng aking mga followers na hindi nakakaintindi ng Bisaya. And thank you Lord kasi unti-unti nang nawawala ang aking ubo at sipon. Nung nakarang araw talaga is grabe ang hirap huminga dahil barado ang aking ilong. Second day na pala namin dito sa Zamboanga at ngayong araw ay aming bibisitahin ang opisina kung saan nagkatrabaho ang aking mga kulig dati. Maraming salamat pala kay Abdel kasi siya yung nag-pick up sa amin doon sa hotel para ihatid kami dito sa opisina. At ito na nga ang aking mga kulig dati. Ang saya-saya mga people kasi nabisita ko naman sila ulit. Si Catriona mga people, hindi talaga siya nailang sa mga tao doon. Grabe ang ingay-ingay niya doon sa office. Akala ko pa naman mahiya siya since mostly sa mga tao doon ay hindi pa niya namimit. Pero mali pala ako mga people kasi hindi talaga siya nahiya doon. Iwan ko kung saan nagmana tong batang to. Mahihiyain naman ako. Char. At dahil working time nila, pumunta na kami sa may pantry para hindi na sila madisturbo nitong batang to. At ayan na siya, tinuturo na kung sino-sino dyan sa mga photos. Pero actually, tinatanong siya minsan ni Nika kung saan ang daddy niya. Alam na alam niya, tinuturo niya talaga daddy niya dyan sa mga photos na yan. Kaming dalawa lang pala ng batang to dito sa pantry itong mga oras na ito since si D ay nasa meeting room. Kailangan ko talaga siyang aliwin sa mga oras na to para hindi niya maisipang lumabas kasi baka maisturbo yung mga staff. Habang talaga inahan kasi hindi pa naman ako nagdala ng mga laruan niya. Iniisip ko kasi saglit lang naman kami dito sa may Zamboanga. At maliit lang din na bag yung dala namin. Tingnan nyo naman ang bata mga people, nilalaro yung mga galon ng tubig. Kahit sa amin, yan din yung palagi niyang nilalaro. Kailangan talaga bantayan since walang mga laman yun. Baka masikamot pa. Ano ba yung masikamot sa Tagalog? Masubsob, iyon masubsob ba? Minsan mga people, nakakamiss yung mga panahon na may trabaho ka pa kasi syempre may sahod ka. Pero mas maganda pa rin na ikaw yung nagbabantay sa anak mo. Alam ko mahirap siya pero masaya. Bilis lang ang panahon kaya i-treasure ko na. At maya-maya pa ay natulog ang bata at nag-improvise kami na pwede niyang matulugan pero hindi umubra mga people. Nagigising talaga siya. Tawa ng tawa yung mga kulig ko sa itsura ni Catriona. Hindi kasi ito sanay na matulog na wala sa bed dahil break time na so pwede na ako mag-ingay dito sa office. Ito sa pinakapaborito kong oras pag nandito ako sa office kasi nakakapag-chismis ako sa mga staff. Chismis is life man. Moving forward, nauna na pala kami umuwi kay D. Isakay na kami kay Renzo. Sinapunta man siya ng office kasi kinuha niya yung pinadala niyang kalamay at saka peanut kisses. Pagdating namin ng hotel, sa aming room yan yung bata. Ligalig pa rin. Laro pa rin siya ng laro mga people. Hindi pa rin siya napapagod sa kalaro niya kanina sa may office. At dahil may tirang kanin at tinola kaninang lunch, dinala ko na rin siya para may maipapakain ako kay Catriona para sa kanyang dinner. After ko napakain ang bata is napahinga kaming dalawa ni Catriona kasi napagod din ang inahan sa kabantay nito kanina sa office kaya yan higa-higa muna kami habang inaantay si D. Pagdating pala ni D is bababa din kami para mag-dinner kasama si Danica at Feriza. At hindi na pala ako nakapag-video habang kumakain kami. And hanggang dito na lang ang aking vlog mga people. Maraming salamat sa inyong palaging panonood. Ingat kayo palagi. God bless and bye!